Ito ang 8 movies na ayaw ko nang panoorin ulit. Ito yung mga nalungkot ako, na trauma, hindi nakatulog, naubos yung buhok ko kakaisip doon sa nangyari sa may movie. Wala natin sa isa sa mga pinakamatindi, The Boy in the Striped Pajamas. Nasira yung DVD namin, kakareplay ko sa may movie na to na baka sakaling umabot yung tatay niya sa kanya. Napasigaw pa ako dito ng, "Bilisan mo! Aabot ka ba?" Tapos pinakita yung usok, wala na, finish na. Nakakalungkot at nakakatawa at the same time na sobrang lungkot ng tatay at ng mga pamilya ng bata sa nangyari sa anak nila. Pero ginagawa naman nila yun sa maraming tao araw-araw. Next, ayan yung title, basahin nyo na lang. Sobrang diring-diri at natakot ako sa may movie na to na mapapaisip din kayong doblehin yung mga lock sa bahay nyo. Ayaw ko na itong panoorin ulit kasi tumatak sa akin kung gaano ka-realistic yung mga nangyari doon sa mga characters dito, knowing na nangyari talaga to sa mga iba't ibang tao sa mundo. Hindi ko kayang isipin at makita ulit yung mga ginawa sa kanila na hindi iniisip yung mga taong naka-experience talaga nito. Next, Hachiko or Hachi, A Dog's Tale. Panood ko to nung elementary ako and tagabo sa bato, hindi ko na to pinanood ulit. Kaubos ako ng 12-pack na tissue dahil dito and kung naiisip or naaalala ko tong movie na to, talagang naiiyak pa rin ako. Isipin mo yun, ilang araw, buwan, taon siyang naghintay para sa amo niyang hindi na makakauwi. Tapos yung sa ending pa nito, yung nagkita sila ulit. Next, I Spit on Your Grave. Same doon sa kaninang movie, sobrang diring-diri ako dito nung pinakita pa lang yung ginawa sa kanya ng mga lalaki na halos hindi ko na to matapos. Nakakadire kung paano siya binaboy, pinahirapan at iba't iba pa na sobrang deserve ng mga lalaki yung mga sunod na nangyari sa kanila. Ito yung nakakahuli sa akin yung sobrang realistic ng acting and performance nila na talagang damang-dama mo yung emosyon doon pa lang sa boses nila. Nasa sobrang galit mo doon sa mga taong gumawa sa kanya nito, mapapasayaw ka na lang nung gumaganti na siya. X, Bridge to Terabithia. Isa pa to, akala ko child-friendly lang na katulad ng Babe or Charlotte's Web, hindi pala. Nakakainis pa yung nangyari sa dulo na sobrang out of nowhere hindi mo talaga ine-expect na mangyayari. Ito yung reaction ko nung sinabi na yung nangyari sa kaibigan niya. No! Kung ayaw mong maiyak or mainis ng ilang linggo, then wag mong panoorin to. Tingnan niyo tong meme na to. Ito yung scene, tapos ito yung cameraman. Tsaka ito po, ito yung movie, family-friendly and kids movie. Tapos yung magulang mo, takang-taka bakit ka umiiyak sa isang ganitong movie. Next, a Siberian film na alam nyo na. Noong una kong nakita to, marami na agad nagsabi na babangungutin ka daw sa may movie na to. And totoo nga. Hindi ko alam kung ano yung nasa isip ng director or writer nito, pero sige. Ito yung movie na hindi mo alam kung ano yung makikita mo at yung mga mangyayari. Tapos yung twist sa may dulo, pagkatanggal niya ng bag sa may ulo. What the fuck? Second to the last, Buried. Kwento ko na to dati pero alam niyo namang ayaw na ayaw ko sa masisikip na lugar kaya sobrang ayaw ko nitong movie na to. Nakakatakot na nga na matrap ka sa isang lugar, paano pa kaya pag nasa loob ka ng kabaong, tapos nakalibing ka pa sa isang lugar na sobrang dilim, sobrang sikip, tapos hindi ka talaga makakagalaw. Tapos para mabuhay ka, kailangan mo umasa sa isang tao. Paano yan? Ma-pride ako eh. Pinakalas, Come and See 1985. Relevant to sa panahon natin ngayon na puno ng gulo na baka sa mga sumunod na taon or buwan nga lang baka mas lumala pa. Ikaw as a person gusto mong maglaban-laban yung mga bansa, then panoorin mo to and paniguradong ayaw mong mangyari ulit yung mga ganon. Ipapakita dito yung masasamang epekto ng giyera at kung gaano kasama yung mga tao kung bibigyan mo lang sila ng pagkakataon. So yun lang, kayo ba? Ano yung mga movies na ayaw nyo nang panoorin ulit? Comment nyo na lang para part 2, tignan natin.